Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po! Kumusta kayo ngayong hapon? Mabuti naman po! Meron bang lumiban? Wala po! Mabuti naman kung ganon. Mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin ngayong hapon? Opo! Handang-handa na ba? Opo! Pero bago ang lahat, ay meron muna tayong nasunduan. Ano ang inyong gagawin kapag si Turo ay nagsasalita dito sa harap? Maridel, Makinig na mabuti. magaling. Bakit kailangan natin makinig ng mabuti? Emma, Kailangan natin makinig ng mabuti turo upang mas lalong maintindihan natin ang ating leksyon ngayong hapon. magaling. Ano naman ang inyong gagawin kapag meron kayong natanungan o meron kayong sagutan? Kung gusto nyo sumagot, ano ang inyong gagawin? Elsie, Magtaas ang kamay doon. magaling. Bakit kailangan natin tumaas ng kamay kapag gusto natin sumagot o meron tayong katanungan? Charmin, Tumaas ang mga kamay gusto sumagot para maiwasan ang tingin sa class. magaling. At ang huli natin nasunduan mga bata ay mag-isip po kayo ng maayos. Maaari ba natin gawin kasunduan ng inyong mga sinasabi mga bata? Katapusan ng ating klase? Oo! Magaling. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ating paunang aktibidad? Opo! Ikaw dyan, Mrs. Serene, handa ka na ba? Oo. Sa ating aktibidad mga bata, ay meron ako dito mga larawan na ginugupit-gupit. Ang inyong gagawin ay buuin ito ulit. Opo. Pero bago ang lahat ay papagdating ko kayo sa dalawang pangkat. Mula kay Charmin hanggang kay Nino, ang unang pangkat, at mula kay Jamaica hanggang kay Maridel ang pangalawang pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para buuin ulit ito. Opo. Nagkaintindihan ba? Opo! Okay.
Handa na ba kayong makinig sa kwento ng uwakat ng aso? Opo! Pero bago tayo pumunta sa ating kwento, ay basahin muna natin ang mga salitang ito. Pinanay, sinimulan, sinunggaban, kumpara. Ang mga salitang niya mga bata ay maaaring magsagaban sa ating sa kwento o maaaring mapag-usapan sa kwento. Kaya meron ako ditong inihandang mga katanungan. At ang inyong gagawin ay itaas lamang ang inyong kamay kung gusto niyo sumagot o meron kayong ideya sa mga tanong. Tinangay ng magnanakaw ang pera ni Tyron kaninang umaga. Ano ang kasing kahulugan ng tinangay? Kevin. Tingnan natin kung ang sagot ni Kevin ay tama. Tama. Ang sagot ni Kevin ay tama. Dinagit. Sa pangalawang pangusap mga bata, magbasa. Sinimulan ng mga aso ang magtutulong sa klase. Ano ang kasulungan ng sinimulan? Sino ang sumagot? Elsie. Tingnan natin kung ang sagot pa ni Elsie ay tama. Tama. Ang sagot ni Elsie ay tama. Sa pangatlong, sinunggaban ng mga kawal ang puta at nagtagumpay silang makuha ito. Ano ang kasing kahulugan ng sinunggaban? Teacher! Ninyo. Pinatake po. Inatake. Tingnan natin kung ang sagot ba ni Ninyo ay tama. Kumain. Tama. Ang sagot ni Ninyo ay tama, mga bata. Sa huling bilang, mas malaki ang sahod sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Ano ang kasing kahulugan ng kumpara? Teacher. Charmin. Tingnan natin kung ang sagot ba ni Charmin ay tama. Magaling. Ang sagot ni Charmin ay tama. Ayun mga bata. Handa na ba kayo mapanood at mapakinggan ang kwento nila Uwak at ni Aso? Pagkatapos ninyong panoorin ang kwento nila Uwak at ni Aso, ay meron akong mga katanungan patungkol dito. Kaya makinig kayo ng mabuti at umupo ng maayos. Nakaintindihan ba? Ang aso at ang uwak. May isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad ng walay. Sa dulo ng isang puno ay sinubulan niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang malakas na boses ng isang aso na nagsabing, sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamagaling. Walang kukumpara. Natuwa ang uwak at binukas ang bibig para malakha. Ang nangyari ay nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan kaagad sinumbagan ng aso. Walang nagawa si uwak kundi tingnan ang pagkain ng aso sa nahulog niyang karne. Mula noon, hindi na muling nagpalinlang si uwak kay aso. Ang aral sa kwentong ito ay hindi lahat ng papuri ay totoo. Maaaring ginagamit lamang ito ng iba para maisalita.
Yun. Dahil tapos na ninyo papanood ng kwento, naintindihan niyo ba? O ano ang mga gustong ipahiwatig sa kwento? Opo. Ayan, meron akong mga katanungan. Sino-sino ang mga takuhan sa kwento? Ito. Ito. Ang tawag ko dito bro ay sina uwak at aso. Magaling. Saan sinimula ng uwak na kainin ang karne? Ibang kamay naman. Kevin. Sa taas ng puno. Magaling. Ano ang dahilan bakit nahulog ang karne sa karne kinakain ni uwak? John Beth. Dahil binuhay ng aso si Buwak, malakap ito ng malakas at mahulog ang karne. Magaling. Ano ang ginawa ng aso nang mahulog ang karne? Desiree. Kinain. Magaling. Si aso rin ang kumain. Ano ang aral sa napanood o napakinggang kwento? Carmen? Hindi lahat ng apoy ay nakakatulog. Magaling. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayong hapon? Opo! Ngayon dyan sa Anturan, naintindihan niyo ba? Naiintindihan ko bro. Magaling. Ngayon mga bata, meron ba kayong mga katanungan? Opo! Wala na po! Clarification. Wala na po! Dahil wala kayong mga katanungan, ako ang magtatanong. Delbe, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang mga tauhan po sa kwento ay sina Buwak, ang karamihan ng aso. Galing. Ano ang paksang tinatalakay natin o anong kwento, kaninong kwento ang ating tinatalakay ngayong hapon? Ibang kamay ulit. Di ba rin? Johanny. Ang aso at ang buwak. Magaling ang aso at ang buwak. Ano ang aral na nakuha ninyo sa kwento? Cynthia. Dahil Anong aral? Anong nahulog? kaling na. Huwag magpalinlang, kapapuri ng huwag tama. Eh mga bata, dahil naintindihan nyo ang ating talakayan ngayong hapon, ay magkakaroon ulit tayo ng pangalawang aktibidad. Handa na ba ang lahat? Opo! Desiree, handa na ba? Magaling, dahil handa ka na, papatakin ko muna kayo ng dalawang pangkat mga bata. Mula kay Aiko hanggang kayo ninyo, ang unang pangkat kay Jamaica naman, mula kay Jamaica hanggang kay Maridel ang pangalawang pangkat. Ang inyong gagawin mga bata ay ikuhin ninyo ang mahalagang senaryo sa kwento. Alam niyo ba ang storyboard? Opo! Magaling. Iguhit ninyo ang mahalagang senaryo sa napanood ninyo kwento. At pumili kayo ng tagaulat sa inyong mga ginawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! Saan ang mapunta? Kami teacher! Oo. Isang kamay. Taas. Paano dito? Unang pagkat, taas ang kamay. Kami! Pangalawang pagkat, taas ang kamay. Nagulat na sila. Kung kita may kauban mo. Ay, debit. Nandiyan sa kamay ko pa. Wala siyang na-sightseeing niya ang kami mo. Sightseeing? Sunod. Sunod kay nakakita ng hotness. Malaking langit na nasa ibaba.
Oh, pinto na. Tama. Ikaw muna. Isda lang yung kanina. Parang di nga. Nagawa na sa ito. Ako ang Na muna siya, di ba rin yung tagakuha upan, kita may tigabunod. Chinese one din. Mana mo? Paliwanag siya po, paliwanag siya. Inuha niyo mga kagad. Kinuha ko ako. Inuha ang ginawa. Wala. Di ay. Dili, kuha na tayo. Sa nangabot si Aso. Hindi, kasi doon. Ako, wala ba? Bay, sakay ka nila natin. Logo. Tapos na ba lahat? Oh! Magsipo muna ang lahat sa mayo. Sino ang tagaulan sa unang panggas? Ito. Yulas. Magandang hapon sa lahat. Ito ang gawa ng unang pangkat. Una, mahalagang senaryo. Una Ang paliwanag. uwak ay nagdala ay nagmagit ng isang karni. Maliwanag, pinakit yung mga ang karni at nilipat. Dalawang mahalagang senaryo. Sinimulan kainin ng uwak ang karni at saka ng puno. At ang ikatlo, Kiring pa na nasa ubos. Pinuri ng aso si uwak at palakpak si uwak kaya nahulog ang karni. Kaapat, kinain ng aso ang karni at lupos. Party. Madali. Ako siya. Ibigyan ko kayo ng 20 punto. Sa dalawang grupo. Ito ay magbulat ang dalawang pangkat. So, ito ang senaryo. Mahalagang senaryo. Maliwanag. Nakakita ng karni si uwak. Habang naglilipad. Dalawang mahalagang senaryo. Maliwanag. Kinuha agad ni uwak ang karni. Tatlo. Senaryo. Maliwanag. Dumating si aso tapos ibiglang si uwak at nahulog ang karni. Ikapat na senaryo. Maliwanag. Nahulog ang karni at kinain ng aso at agad itong tinunggaban. Ito po bro. Galing. Bigyan natin ang pangkat dalawa ng magpupunsa. Bibigyan ko kayo ng 20 puntos. Dahil nagawa ninyo ito ng grupo. Ilan lang ang mga kata. Maraming salamat. Pangalan!